Samantala, hindi sa concert, kundi sa opisina ng NBI ang tuloy ng ilang Pinoy fan ng American pop superstar na si Taylor Swift. Na-scam daw kasi ang mahigit 100 Swifties na bumili ng ticket online sa isang lalaking nagsabing may access umano sa ticket para sa Eras Tour concert sa Singapore. At nakatutok si Ian Cruz. Ang pinakamalaking concert tour ngayon sa buong mundo, darating na sa Southeast Asia ngayong Marso. Kaya hindi na mapakali ang maraming Pinoy fans na mapanood ng personal ang Eras Tour ni pop superstar Taylor Swift sa Singapore. Pero Hulyo pa noong nakarang taon, nang mabilis pa sa 4:00 na sold out sa official sellers ang tickets para sa concert. Kasama sa hindi umabot dyan ng diehard 50 na si Jenny, di niya tunay na pangalan. Kaya naghanap siya ng ibang mapagbibilhan online. Isang kakilala raw ang nagturo sa kanya sa isang lalaking may access daw sa ticket ng Eras Tour sa Singapore. Nagpapakita siya ng mga proof ng transactions niya with other people. Tapos may mga nagbavouch nga sa kanya, even to the point na nagbabanggit pa siya na may mga social media influencers at saka celebrities siyang napagbentahan ng ticket. Kahit na inabot ng 65,000 pesos ang babayaran, pikit mata raw niya itong pinadala sa pamamagitan ng online banking sa lalaki na nangako raw sa kanyang makukuha na niya ang ticket 2 linggo bago ang concert. Pero nang dumating na ang takdang petsa, hindi na niya makontakt ang lalaki na nagpakilala raw na taga Tuguegarao, Cagayan. Nagsimula na magsipag-comment yung mga bumili din sa kanya. It turns out, madami pala kami. Kaya imbes na sa concert, sa NBI Cybercrime Division, ang diretsyo ni Jenny para ireklamo ang lalaki. Sa dami ng mga Facebook posts na nakikita ko na vinavouch siya, marami nagko-comment na legit siya. Hindi na ako nagtanong, hindi ako nagkaroon ng idea na itong taong ito manloloko pala. Alam naman namin yung risk. Pero dahil nga sa gusto namin manood, dahil fan talaga kami, yun yung napala namin, which is nakakalungkot. Gusto lang naman namin mag-enjoy. Ayon sa NBI Cybercrime Division, sa kabuuan, aabot daw sa 100 na mga umano'y na biktima ng ticket seller. Kabilang sa kanilang sparkle artist na si Sofia Pablo, na base sa kanyang pahayag, Agosto pa raw nag-umpisang maghagilap ng concert ticket. May una siyang kausap na reseller pero nagkaproblema, kaya sa lalaking nakatransaksyon din ni Jenny siya umasang makakakuha ng ticket matapos makapagbayad pero wala ring nahita. Paalala ng NBI, sa lehitimong ticket office lang bumili ng concert tickets para di mabiktima. Ingat po tayo na hindi dahil po may nag-vouch, ibig sabihin totoong tao na po yung nag-vouch, at hindi dahil nagpadala sila ng ID, ibig sabihin sila talaga yon. Pero lumalabas na hindi lang sa Pilipinas nakakaranas ng umano'y ticket scam. Ang online marketplace sa Singapore na Carousel, inanunsyo ngayon na tatanggalin na ang lahat ng listing ng mga nagbebenta ng Taylor Swift tickets dahil sa pagdami raw ng insidente ng scam. Si Jenny, naskaman, never say die pa rin sa panonood ng concert ng idolo. May bago raw siyang kausap, pero sa pagkakataong ito, di raw niya bibitawan ng bayad nang hindi hawak ang lehitimong ticket kapag nasa venue na sa Singapore. Kaliwaan. Pagka nakapasok na sa venue, saka magbabayad. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.